Ay, magandang umaga po. Ang pag-usapan po natin ay mga dinastiya. Ang daming dinastiya, yung binanggit ko lang dito ay ilan lamang ito. Ang dinastiya na binabanggit ko po sa ngayon ay yung Tulfo Dynasty na makikita mo na, Duterte Dynasty, Marcos Dynasty, Villar Dynasty, Cayetano Dynasty, Estrada Dynasty. Ang daming dinastiya na makikita mo dito sa ating bansa. Ano na lang kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Kailan pa ba mangyayari na matatanggal na yung batas ng na pagbabawal sa dinastiya na nakalagay po sa ating saligang batas? Ang problema po, sinabi rin po ni Panfilo Lacson kanina sa interview sa kanya na napakinggan ko. Gustong-gusto niya matanggal yung dynasty. Ang problema lang ay walang batas na inipapasa para bigyan ng kahulugan at para ipapatupad yung dinastiya, yung pagbabawal sa dinastiya. So ano na lang kaya gagawin natin? Hayaan na lang ba natin? Sa ngayon po mga kaibigan, nag-uusap tayo ngayon, meron pong mga tatlong grupong abogado na magkaklase sa UP College of Law na nagsampa ng tinatawag na dynasty, no? So anyway, bago natin ipagpatuloy ito, nais ko muna iangat itong titulo natin. Ang titulo natin ay Tulfo Dynasty, Duterte Dynasty, Marcos Dynasty, Villar Dynasty, at ano pa, marami pang ibang dinastiya na nangyayari sa ating bansa. Kailan po ba tayo matitigil sa sitwasyon na ganito? At habang may dinastiya, kung sa kanta pa habang may tatsulok, ay walang maabot itong bundok. Ngayon, ganun din po sa Pilipinas. Habang may dinastiya, wala pong maabot na kagandahan itong Pilipinas. Kung si Percy Lapid pa, parang ang pamahalaan ni Mr. BBM ay mahuhulog sa bangin. Sabi niya nang bago siya mamatay. Sinabi niya mga ilang buwan bago siya binaril. At ang tinutukoy niya kung bakit mahuhulog sa bangin ay dahil po yung talamak na pagpipili ng mga tauhan ni BBM na nilalagay niya sa kanyang pwesto. Lahat halos dyan po, hindi lang na po natin alam, ay hinihingian ng pera para ilalagay sa pwesto. So ganun din po ang nangyari sa panahon ni Duterte, na kung sino ang maitatalaga po sa pwesto ay lahat sila po ay nagbibigay kay Bungo. Ngayon si Bungo na nakikita sa mga ebidensya, hindi pa sapat naman ang ebidensya, pero nagtutukoy sa ebidensya na aming naipon na siya po ay kasama sa utak at nagpaplano. Siya ay kasama sa utak at nagsugo o nagutos kay Bantag noong August 11, 2016, pagpapasok pa lang ni Duterte bilang Pangulo, na para bombahin ng Granada ang 10 Chinese na nasintensyan o nakapiit dyan sa Parañaque City Jail. Hindi alam pa ng mga tao na ganun pala ginawa ni Bantag. At dahil dito ginawa niya, namatay yung 10 at kinuwento niya. At ang depensa niya ay pinanalo siya ng judge. Siyempre may kautusan galing kay Duterte yun. Kaya ito ang kinatatakutan natin sa dinastiyang ito. Ganito paulit-ulit lamang. Kung hindi man si Duterte ang gagawa, kasunod ibang dinastiya rin ang gagawa niyan. Kita mo Tulfo, napakasikat na mga Tulfo. Si Rafi Tulfo nandiyan na. Inaamin ko medyo magandang performance ni Tulfo sa mga tanungan niya. Kaya lang may kayabangan ng dating, pero ganun pa man, talagang malakas ang dating ni Rafi Tulfo, kaya hatak na hatak niya yung kapatid niya na si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo. In fact, nangunguna pa kang idalawain sa survey ng Pulse Asia sa ngayon. Saan ako pupulutin? Hindi man lang nakalagay ang pangalan ko sa survey, sa top 12 o top 20. Ang problema po, alam ko naman na hindi man lang itinanong sa mga butante kung meron man survey. Kung totoong survey, hindi po itinanong ng Pulse Asia, SWS ang aking pangalan kung ibubuto ba ako ng mga
taong tinanong nila. That's why ang kilala lang nila, hindi doon ay tinatanong nila. So that makes it unfair. Pero ito po larangan na itong nakakatulong po kasi yung survey na yan sa pagbubuo ng mga dinastiya. Itong bagong sumisibol na dinastiya, itong alalahanin mo for the first time na magkakaroon ng 3 tulpo sa Senado. Wala na, isumbong mo kay tulpo, isumbong mo sa Senado, anong gagawin natin? So, ngayon, kung magbubuto-butuhan kung sino Senate President, ang kailangan lamang na buto Senate President ay 13 senador. So, kung tulpo ang tatakbong Senate President, may 3 na kagad sila, anong kailangan lamang nila? Kailangan na lamang nila manligaw ng 10 mga kapwa senador. Eh, siyempre, sila, halimbawa, na mananalo ulit si Pia, mag-2 Cayetano, sililigawan ng 2 Cayetano, magiging 5 na sila. Andyan pang 2 Estrada, madali lang naman ligawan ng 2 Estrada kasi siyempre, basta ganun ang korap ng ugali, madali lang po iyan ligawan. So, magiging 7 na. Sino pang ligawan? 2 Bilyar. O, magiging 9 na. Sino pang liligawan? Ang ibang madaling ligawan dyan, siyempre pag makuha, madali lang kung mananalo si Bungo, magiging 10. Si Bato, kung manalo pa siya, magiging 1. O sino pang ibang pwedeng manalo? O baka manalo pa si Lito Lapid, magiging 12. Manalo pa si Francis Tolentino, magiging 13. So, napakalaki po ng chance kung marami kayong magkakapatid sa Senado. Ginagawa ng pampamilya na negosyo itong Senado. Ganoon na po nangyari. Kaya ayaw na ayaw ito ni Percy Lapid. Kaya di isa din sa dahilan na bakit pinatay si Percy Lapid yung pagkikipaglaban sa mga dinastiya. So, ladies and gentlemen, bagong lahat, aking i-upload po, kahapon po pinatay ang anibersaryo ng 2 taon na pagpatay kay Percy Lapid. At hindi naman ibig sabihin na kung namatay siya ay patay na siya forever. In fact, kabaliktaran ang nangyari. Naging lalo siyang kilala forever. At ito, may ginawa po akong ang thumbnail para dito sa aking live stream at ito po ang aking thumbnail. Yan, lagi habang nasasalita ako, ilalagay ko lang dyan. Get Bantag, dead or alive. Kung si Kibuloy ay nahuli sa loob lamang ng mga 2 buwan, pero gumastos ang Philippine National Police na sa tansya ko ay nanggaling sa Federal Bureau of Investigation ng budget. Biro mo 4,000 ng pulis kada araw ang ginamit sa paghuhuli kay Kibuloy. So sa 4,000, kung tig 1,000 ang gastos kada araw, di 4 million na din yan. So ganon katindi. So kung 4 million lang times a day, times 15 days, edi 4 times 15, so, ang mangyari is 60 million ang ginubos nila. Kay Bantag, 3 million lang ang pinalabas nila para sa makapagbibigay ng impormasyon para mahuli si Bantag. Pero dito, bakit ganon? Unfair ang life. Unfair, Mr. BBM. Ngayon, magsasampa pa ng mga kandidatura ito si Ben Harabalos. Wala man lang siyang hanggang una, tulong. Although pasalamat kami sa tutulong kay BBM, kung hindi dahil kay BBM ay hindi na iutos yung pangalawang autopsy na nag-discovery sa kay Mr. Jun Villamor na pinatay siya dahil sa supot. Kasi si Jun Villamor sa loob ng kulungan, yun po ang tumawag na kay Joel Escorial para alokin na papatayin si Percy Lapid. At nakausap ko rin personal si Joel Escorial doon sa Las Piñas Police Station. At kanyang sinabi sa akin sa salitang Bisaya, kasi Bisaya rin siya, na tinanggap niyang trabaho at tinanong ko sa kanya bakit siya sumuko. Sinabi niya sa kanya ay dahil nakapalibot na po, andun na sa lahat ng Facebook ang kanyang mukha dahil po merong mga CCTV. So nais ko lang bibigyan pasalamat yung 2 sisipag na sarhento ng pulis ng investigation ng Las Piñas Police. Kung hindi dahil sa 2 ito ay hindi sila nakakuha ng mga CCTV na yan at hindi sana sumuko si Joel Escorial. But anyway, let's go back to our topic, which is the most important. Ito naman ay sinimulan din ni Percy Lapid, tinira niya lahat ng mga nung buhay pa sa lahat ng dinastiya. The problem with the dynasty in the Philippines is this. Meron tayong nakalagay sa ating batas. Sa Section 2, bali isa sa mga prinsipyo ng ating Constitution that
political dynasty is prohibited. Kaya lang may karugtong as may be defined by law. Hanggang sa ngayon po kasi ay wala pang batas na pinalabas para magbibigay kahulugan kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Pero meron ng isa na pwedeng gagamitin na pananaligan. So ngayon, at dahil dyan, ay gagamitin ko yan at kung magsasampa halimbawa, si Camille Villar, magpapatuloy siya, magsasampa po ako ng petition for denial of due course to her candidacy for senator. Bakit po? Anong dahilan ko? Kasi po, andyan na po si Mark Villar na kapatid niya na senador at ang gagamitin kong batas ay yung batas ng BSKA. Ano ba yung batas ng BSKA? Ang batas po ng BSKA ay Barangay Sangguniang Kabataan Election Law na kung saan napapaloob po na binabawalan ang mga kabataang barangay na tatakbo kung meron silang at least kamag-anak na nakaupo sa pwesto na sa loob ng second degree. Kung second degree, anong ibig sabihin ng second degree? Ganito yan. Sa civil code, ang relasyon mo sa tatay mo o nanay mo ay first degree kasi isang guhit, isang linya paakyat. So, first degree. So, ang relasyon mo sa iyong kapatid mula sa iyo papunta sa tatay o nanay mo, first, one count kan. Tapos mula sa tatay o nanay, papunta sa kapatid mo, two. So, ibig sabihin, kapatid mo, bawal ang natatakbo. So, ganito ang gagawin ko. Dahil magkakapatid yung dalawang bilyar, magsasampa po ako, asahan niyo po yan, magsasampa po ako ng petition to deny due course to the candidacy of Camille Villar. At saka kung hindi makalusot dyan, magsasampa rin ako ng isa pang kaso na petition for disqualification. At kung hindi pa rin, iangat ko yan sa petition for quo warranto kasi magkakapatid at meron tayong batas na magagamit. Next, ganon din po ang gagawin ko kung tatakbo talaga si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo kasi kapatid naman nila si Rafi Tulfo at magpipetition din ako na tatanggalin sila sa pwesto. Hindi sila tanggapin yung kanilang kandidatura. Dahil din sa ganong rason din na merong BSKA law na nagsuutos na kung ang pag-usapan ay Barangay Sangguniang Kabataan Law ay binabawalan ang second degree na relasyon, maaring kasal o sa kadugo. Ibig sabihin nun, ang pagbabawal, maaring si Camille Villar at ang asawa ni Mark Villar. So ganun ang pag magkamag-anak sa kasal ay yan ang sitwasyon. Pero kung magkakamag-anak sa dugo, yan magkakapatid. So wala tayong magagawa. Susubukan natin ang kapangyarihan ng batas at kapangyarihan ng pagbibigay kahulugan kung ano ba dapat ang kahulugan para sa mga batas na nigawa natin sa ating bayan. Ang problema po sa ating mga politiko na nandiyan nakaupo sa Kongreso, sila po ay hindi walang ganang gumawa ng batas para bawalan ang dinastiya. Yan po ang pinaka-problema talaga natin sa Pilipinas. So kung problema yan, bakit? Yan po nagpapakita ng pagkagahaman. Okay, next. Dadaanin natin sa hiyaan. Hiyain natin ang mga ito, mga Villar, pati pala si Jinggoy Estrada, tsaka si si GB Ejercito. Mas mataas ang rangko ni GB Ejercito ng nanalo, kaya pwede kong petisyonan na ipaalisin silang dalawa. Kahit na pataas ang isa, pantay pa rin sa tingin niya kung sino mas mataas sa dalawa bilang senador. So, gagamitin ko rin ang BSKA law na papatanggalin ko, hihingiin ko sa tinatawag na Office of Solicitor General na sampahan ng kaso sa Supreme Court itong magkapatid na Estrada, GB Estrada at saka Jinggoy Estrada para maalis na sa pwesto kasi labag na sa batas ng BSKA law na second degree kadugo ay hindi pwede umupo sa isang pwesto sa mga pwesto dito kasi yan po ay kahulugan ng dinastiya. Ganon din po sa kay
Kay Tolpo, ganun din gagawin ko. Sino pa bang ibang pwede nating gagawin? Si mga Pia Cayetano, mga Cayetano, sister and brother, ganun din po ang gagawin natin. So wala na tayong magagawa. Tanging ganun lang natin magagawa ng mga mahihirap. Kasi ang unang problema, kasi number 1 ang tunga sa survey, si Erwin at saka si Ben Tolpo, ay malamang totoo yung survey. Pero hindi ko alam kung paano nangyari yan. But then I never lost hope. Hindi ako nawala ng pag-asa na makakakuha ako na sapat na dami ng boto para maipapanalo ang interes ng bayan. At tungo po ang aking pong tinitingnang kalsada kung bakit ako tumatakbo. Number 1 po ay tungo sa korte na kung saan ang mga huwis ay mga tao at hindi ang judge. Yan po ang aking proyekto. Project number 1. Tapos kami number other man, susunod na lang yan. Pero ito yung number 1 project ko. Kaya yun ang aking sinusunod na tahak. Ngayon, may isa pa kong gagawin. Pananawagan natin, hiyain natin ang mga ito sa Senado na mga mangyayari mga dinastiya, Estrada, Cayetano, tapos Villar, tapos may malamang kung Duterte tatakbo sila senador, 3, malamang talo silang 3. So kailangan dapat yan kontrahin nila si Tolpo, 3 din. So ladies and gentlemen, ang aking hinihingi lang sa kanila, magkakahiyaan na kagahaman sa inyo sa poder. Napakagahaman, napakasakim ninyo sa poder. Bakit hindi nyo na lang mag-retire ang isa, mag-resign ang isa sa inyo? Nakakahiya kayo sa bayan. Sa totoo lang. Kung ano man ang ibig sabihin niya, nagmamayabang pa kayo. Well, I don't care that the Filipinos will just keep on be praising you forever. I don't think that all Filipinos will be just laughing at you, will be singing hallelujahs to you kung ganun lang lagi. Darating din ang punto na mararanasan nyo kung ano ang kahulugan ng hiya. Dapat sana iyon po ang inyong gagawin. So, pero sa pagsasampa ni Camille Villar ng kaso at si Tolpo, si Rapi Tolpo at saka si Erwin Tolpo, kakasuhan ko po ng petition for quo warranto or deny due course. Ito si Erwin Tolpo kung magsampa na siya ng kandidatura. At saka ganun din, no? Si Rapi Tolpo, kakasuhan ko rin ng quo warranto, pero doon ko isasampa yan ang kay Rapi Tolpo, doon ko po isasampa yan sa Office of Solicitor General kasi wala akong kapangyarihan. Hindi ako binigyan ng karapatan ng Constitution at ng batas na magkaroon ng karapatan na magsampa ng quo warranto para palayasin si Rapi Tolpo sa Senado. Ang meron lang kapangyarihan nito ay Office of Solicitor General, yung President of the Philippines, at yung prosecutor with the instruction from the President of the Philippines. Ngayon, mayroong isang paraan, susulat ka at kung mapatunayan mo na mayroong facts para matanggal, ay kailangan tatalima kagad ang Office of Solicitor General. Wala na pong option ang Solicitor General, kundi sumunod. Kung maipapakita ko ang ebidensya na si Rapi Tolpo at si Erwin Tolpo ay na-convict sa libel, si Rapi Tolpo na-convict sa libel sa Makati, si Erwin Tolpo na-convict sa libel dyan sa Pasay City. So pareho silang na-convict hanggang sa Supreme Court. Kinatigan ng Supreme Court ang conviction nila. So ngayon, ang tanong, kung na-convicted sila sa libel sa hanggang Supreme Court at final na, ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, yung kasong yan ay mayroon na silang disqualification na katangian. Ano yung katangian na disqualification? Nagkakaroon na sila ngayon ng tinatawag na moral turpitude. So kung moral turpitude, ang dahilan, bakit ko nasabi na may moral turpitude ang libel? Hindi ko na po dapat isipin kung meron ba talaga moral turpitude sa pag ikaw ay nasentensya sa libel. Kasi nakalagay na po yan sa kaso ni Maria Elizabeth T. Delgado na tumakbo ng congresswoman sa Surigao del Sur. Kalaban niya si Philip Areza Pichay na mas matandang kapatid ni Prospero Boots A. Areza Pichay.
nanalo si Philip Pichay, kaya lang nagsampa ng kaso si Maria Elizabeth Delgado T ng petition for quo warranto at kinatigan siya sa House of Representatives, kinatigan din siya sa Court of Appeals, pero pagdating sa Supreme Court, sa sulat sa panunulat sa desisyon ni Antonio Carpio, dineklara niya na hindi pwedeng tumakbong pagka-congressman si Philip E. Pichay. Ngayon, yung kaso naman ni Erwin Tulfo ay kasama niya si Philip Pichay na na-convicted sila, guilty sila sa libel. 4 na counts ng libel kung saan sinulat ni Erwin Tulfo na magnanakaw, mangungulimbat at extortionist itong si Attorney Carlos Dingso. At dahil hindi niya napatunayan, hindi niya napatunayan na nanggaling siya na nagkaroon siya ng fact-checking sa kanyang trabaho, siya ay sinintensyahan ng RTC, sinintensyahan din siya ng Court of Appeals at kinatigan ng Supreme Court ang sentensya. Ganon din po ang nangyari kay Raffy Tulfo. So ngayon, ladies and gentlemen, sabi nga, kung wala man tayong katulong dito kasi walang batas na ginawa, well, let us try the majesty of the law under the BSKA law na nagsasabi na kung barangay election lamang ito, na kung barangay sangguniang kabataan election lamang ito, bawal po sa mga sangguniang kabataan na tumakbo kapag mayroon silang kapatid o tatay na opisyal ng bayan na konsihal o gobernador o mayor o vice mayor o kung congressman man. So ngayon, ibig sabihin, ang sinabi lamang ng batas na sa ating sinabi ng konstitusyon ay bawal ang political dynasty ayon sa sasabihin ng batas. Hindi naman nag-uuri ang konstitusyon kung anong klaseng batas. Basta kay may batas, although para sa barangay sangguniang kabataan yon, pwede magagamit yun kasi may batas na. Yan ang punto ng argumento ko po. Kaya, ladies and gentlemen, magtatawag na lang ako at ako'y mag-out na, no? So, si Ed Erstain, kumusta ka na po? Maraming salamat at dito ka na naman, no? Si Johannes Navarro, maraming salamat pala sa iyong iyong palipad. Johannes Navarro, dapat po hindi kailangan ng Solicitor General para, ang problema nga sa batas, Solicitor General lang ang pwede. Anyway, susulat po ako sa Solicitor General. Si Jun Kabinbin, good morning. Kabunyog, Jun Kabinbin, totoo kasi mabuhay ang bunyog. No to political dynasty. Ayaw na ko na rin sa trapong politiko. So, Eder Staed, naway may panalo kayo ng bayan. Sige, ipaglalaban ko talaga, ipagsisigawan ko yun sa debate. Sigurado naman, marami akong makukuha ang boto pag magkipag-debate na ako. Si Jack naman, Tulfo is overrated and doesn't belong in the Senate. Tama ka naman. React sa family business na. Engineer, isama mo na rin si Vilma Santos. Ay, mga Ricto dynasty. Sa Batangas, inubos na nila. Si Vilma Santos, tatakbo na congresswoman. Tatakbo ang anak niya. Tatakbo rin ang isang anak niya, si Lucky Manzano. Oh, ano na, sana papunta yung Batangas ni Re? Abagayan? Ano na yung mga Batanggenyo, Re? Oh, tapos Jack CCP, Confucius, Yang Maudigs, Harrieta, Panelo, Go, Garma, AJK. Tapos si Sapat, tumakbo pa si Kerwin Espinosa. Biro mo yan, yung umamin na siya ay drug lord, tumakbo pa sa Albuera, Leyte. Naku, ano nung nangyari sa bayan natin? Si Alfonso Cristobal, dynasties ilagay sa Inidoro. Kudos kay Toto Kausing. Salamat po. Rodolfo San Jose, good morning. Engineer Toto Kausing for Senator. Janet T, rest easy in heaven. Our beloved Kapirsi, missing you terribly. Postisya sa pagpatay po sa iyo na nibantag mastermind mong Mang Kanor, may awa ang ating Panginoon. Naniniwala na ako talaga na si Mang Kanor nandiyan sa likod ni Percy sa pamamagitan ni Bungo. So Abala Juby, Dr. Toto Kausing for Senator. John Estacio, Gogo Doc Kausing, Jerry Magapi, Ibabaw, kaso pag ang tanan nga politiko, hay, mga gwapo kagwapa, hay, ay tapat di na naton ibuto. George Sapari, good morning. Atty. Toto, salamat George Sapari sa iyong ginagawa na tulong sa akin. Janet T, binalita po ni Mike Abe, binubungkal at busisi
ni Marcolita ang 4 na libel cases niya. Norma Andes, good evening. Dr. Tokasing, your avid listener from Alaska. Jerry Magapi, Ibabaw, ang hambal. Manda, si Rapi, wa sanda, ging atubang kanabutana ang pangayo it bulig kahirap mo atubangan tanan. Pastor Raila Shalom, Doksen, Doni TRV, Santos Manzano, Recto, Dynasty, o ano pang ibang mga dinastiya. Dami-dami ng dinastiya dito. Brenda Pandag, Kausing Toto, Rapi Tulpo, Lacson, Pres Perez, kasi po, ang isa pa mga Marcos, no, sa Marcos sa Ilocos Norte. Si anak ni Amy Marcos, siya atang gobernador. So, ang anak naman ni Bongbong, congressman. Lahat na Marcos na rin dyan sa Ilocos. Wala na talaga pag-asa yung ibang Ilocano dyan. Mga kabsat ko, ay, magising na kayo. San Jose, Justice for You, Kapersi, Janet T, Brenda Pindog, Jerry Magapi, Ibabaw, Pres Perez, Mapia Abak, Mayap Abak, Lito Takson, Tixon, ang mapya sa mga Maranao, no? Mga pakat, mga Maranao, Maguindanao, mapya Kapipita, sa inyo langon. So ang mapya sa Maranao, sa mga Kapampangan, Mayap. So magkalapit, no? Isa lang ang pinanggalingan. Pagdating naman sa mga Karaya, Mayad. Isa lang talaga. Isa lang mga lingwahe natin, nagkaiba-iba lang nung araw kasi wala pang Facebook nung araw at wala pang text. So Jerry Magapi, Ibabaw, Brenda Pindog, Reza Price, si Ruel Kagbay, Abala Juby, si Pith Kimson, Jerry Magapi, Ibabaw, Frederick Iloro, Menda Gahe. So sino pa? Si Juan San Jose, palayasin ang mga trapo. Jack, kailan may ang batas for the preservation of the dialect in the Philippines. Tapos Sam Daniel, Dynasty, Virginia Bunaw, good morning. Ito ni Toto Kausing, Pres Perez, Dynasty everywhere. Jerry Magapi. Kailangan dyan sa Pampanga, dapat wala ng Dynasty. Biro mo, gobernador nyo, si Delta, Dennis Pineda. Ang vice governor, nanay ni Dennis Pineda. O ang unofficial governor, si Bong Pineda. Ay nako, ano na mangyari sa buhay natin? No. Tapos si Abala Juby, maraming salamat. Jerica Lonstedt, kailangan bantayan ang eleksyon. Ederestain. So hanggang dyan na lang po tayo. Siguro mga kaibigan, no? Sam Daniel, San Jose, at magandang umaga po sa lahat. At pag-asa na lang natin, magdasal na lang po tayo na bigyan tayo ng swerte ng Panginoon sa aking mga petisyon na gagawin. Sa pamamaraan ito ay ipapadalo natin. Okay, magandang umaga po sa lahat.